Good morning mga kasubs and welcome sa channel. Kung bago kayo dito, please like, subscribe, tsaka yung paki-click yung notification bell. It's a Saturday and ngayon for today gusto kong computein yung yung fuel economy ng car. Sa isang litro for example, ilang kilometers yung kaya niya travel, how many kilometers per 1 liter. So first up, pupunta tayo sa gasoline station. Pag-measure ng yung fuel consumption, magpagas ka. Ang gawin mo is to fill up your gas tank. Kung ano yung maximum capacity niya, punuin mo yun. Yun yung ipakarga mo. So yung sasakyan na ginagamit ko is 43 liters. So i-full tank mo yun, yung 43 liters. Tapos make it a habit na kung ano yung fuel na ginagamit mo, stick to one ka lang, huwag kang papalit-palit. Kasi if you change fuel types, kahit yung nakikita nyo sa gas tank na RON, magbabago lahat yun. So hindi ganun ka malayo sa katotohanan din yung magiging result. Ang tip ko rin, when you're gassing up, sabihan nyo yung attendant na push or press or trigger 1. Ang ibig sabihin nun, when they fill up the tank, yung parang yung sa nozzle, di ba, yung press nun, meron siyang mga clicks. So pag sinabi mong 1, yung first click lang. Ang mangyayari nun, mas mabagal yung flow ng fuel, mas matagal siya mapuno. Tapos sabi nila, mas konti yung hangin na ginagamit para ma-start yung flow nung gas. Ngayon naman, magpapahangin tayo ng gulong to ensure na yung tire pressure natin tama. Kasi may factor din yung pag malambot masyado gulong mo, syempre mas kakayod, it may result to more fuel being burned. Ang ginagamit ko personally, 35 lahat ng gulong ko. So yun, meron sa manual, sundin nyo lang kung ano yung nasa manual niya. Okay, after mapahangin yung gulong, the next step is to reset yung etong odometer, yung nagka-count nung distance traveled. Ito naman yung per trip, yung distance traveled for every trip. It will allow you to reset. So i-reset nyo lang siya para back to 0. So ang nangyari, 'di ba, yung first step full tank, second step reset yung odometer. So, hindi na natin siya gagalawin. We just use the car as normal until bumaba yung gas. So again, remember yung first step sa pag-measure ng fuel economy, fill up your gas tank, full tank.
gas attendant will ask you kung, sometimes they'll ask you kung matic or sagad. When they say matic kasi, kapag na-reach yung sensor nung yung parang may sensor yan pag nagpapagas, automatic the fuel pump will stop. Pero pag sinabi mo yung parang sagad or mano-mano, they will look at the tank visually. Kapag nakita nilang aapaw na yung gas, dun sila titigil. Yun yung difference ng matic tsaka sagad. Ako, ang preference ko is matic. Sa inyo yan, pero just remember kung ano yung type nung pag-fill up nyo, para kapag na-compute yung fuel economy, factor kasi yun to consider kung bakit nagkaganon yung fuel economy nyo. Kasi mas marami kayong gas or dahil yung sinunod nyo lang kung ano yung nasa specs ng sasakyan. Second step, ito, yung i-reset nyo yung odometer para ma-measure ilan yung distance traveled habang nagko-consume ng gas. So, magta-travel na tayo ngayon, and pagbalik ko, pag uwi ng bahay, I'll show you how to compute. Andito naman tayo ngayon guys sa mga kasubs dito sa may another gasoline station, yung para sa third step. Yung third step kasi depende kung gaano nyo kabilis mako-consume yung gas na kinarga nyo. There will come a time na iilaw na yung yung fuel gauge na parang sasabihin sa inyo na magkarga na. Once dumating yung time na yon, bumalik kayo sa gasoline station and kargahan nyo ulit yung fuel tank nyo, yung kargahan nyo yung sasakyan nyo, and make sure na full tank siya. Tapos kung paano nyo fuel tank nyo yung sasakyan nyo previously, ganun din yung gagawin nyo ngayon. So kung matic ang full tank nyo last time, matic lang rin ngayon. Kapag pinasagad nyo, sagad din. Doon nyo ngayon makikita sa resibo ilang litro ng gas yung na-consume, kasi yun yung yun rin yung amount of gas na kinarga. Yun yung kailangan natin sa pag-compute. Mamaya pag-uwi natin sa pagka-uwi, kukumputin natin ngayon kasi meron na tayong yung dalawang data, yung gas na kinarga and yung amount of yung distance traveled. Yung distance traveled, babalikan natin ngayon yung odometer nyo, yung reading kung ilang kilometers yung trinavel. So tatandaan nyo lang, the moment na kinargahan nyo yung sasakyan nyo ng gas, tingnan nyo kung ilang kilometers yung na-travel nung sasakyan nyo. Yun yung dalawang variables na kailangan para makompute kung ano yung makompute yung fuel economy ng sasakyan. So ngayon magda-drive-thru lang muna. At medyo hindi pa tayo kumakain. At makikita nyo naman, medyo pumapayat na ako eh. Kain.
And we are back sa bahay. So ito na yung last step sa pag-compute ng fuel consumption. Kung maalala nyo earlier, step 1, full tank. Step 2, reset the odo or odometer. Yung number 3, just use your car until lumabas yung gas, yung gas indicator. And then yung last, yung fourth step, step 4, is to gas up again, full tank. So, dalawa ngayon yung variable natin. So, make sure sa odo dito dapat 0 siya kasi i-measure natin yung distance traveled. So, ngayon full tank na siya. Ito, compute. So, ang pag-compute is distance traveled divided by yung gas na consumed. Distance traveled makukuha natin sa odometer. Yung gas na na-consume natin, makikita natin sa receipt. Dito, sa step 4. So, I'll just enter yung, yung readings ko. Yung trinavel ng sasakyan ko was 403.7 kilometers. And nung nagpa-gas ako, nagpa-full tank ako, ang naikarga is 41.2. Therefore, yung na-travel na 403.7 consumed 41.2 liters of gas. So, ngayon, i-divide mo lang yung dalawa. And it turns out, ayan siya, 403.7 divided by 41.2. So, ang fuel consumption ko is 9.8 kilometers per liter. Para sa akin, decent na yan. Based sa age nung sasakyan. 9.8 kilometers per liter is a decent consumption na yun. Maraming factors kasi, yung age ng sasakyan. Number 2, yung how religious yung pag-maintain mo, the use of legit na parts, driving habits, and a lot more. Ang recommendation ko lang to improve yung fuel economy, always have regular maintenance for your car. Practice yung good driving habits, like for example, you don't do hard brakes unless talagang necessary. Don't step on the gas pedal too hard unless necessary. Yung revolution ng engine, put it within the range between 2,000 to 2,500. Normally, yung takbo ng sasakyan mo should be somewhere around 80-90 kilometers per hour. Have your tires inflated sa yung within specs according to your manual. So there you have it, yung how to compute for the fuel economy, and then some tips that I can share, mga best practice to be able to conserve yung fuel. Again, if you like this video, like and subscribe, click the bell notification. If you have any questions, kung may comments kayo, yung feedback about yung mga information na binigay ko, hindi kasi ito this is more on yung my experience lang as a driver. Walang siyensya akong inano dito. Wala akong resource na binasa or what have you. More on conversation with other fellow drivers, and yun nga yung mga best driving habits that I picked up over the years. So guys, thank you very much and see you on the next video.